Our video for today is gumawa ako ngayon ng slab tutorial sa pinaka basic principle ng two-way slab. Take note, two-way slab to gagawa rin ako ng ibang vlog regarding sa one way. So two-way muna tayo. So marami ako nare-receive na mga private messages tsaka mga comments regarding sa slab. So nako-confuse talaga sila kasi yung may tinatawag kasi na curtailed tsaka bent up, meaning cut bars. So nami-mix up nila kasi yung naman yung iba kasi mga project kasi hindi natin masisisi, kada designer iba-ibang approach tsaka iba-ibang style ng pagdidetalye nila sa slab. Merong iba napaka-detalye, self-explanatory, yung iba naman hindi detalyado masyado. So tapos nakikita pa nila yung iba't ibang mga vlog ng mga ibang nagtututorial din, kaya nami-mix up nila. So ngayon ginawan ko ng pinaka simple basic principle. Okay, so pag sinabing two-way slab, meron tinatawag na long direction, yung iba long span, tapos meron ding short direction, at yung iba naman tinatawag to na short span. Walang problema doon, basta importante merong word na long, may word na short. Pag short kasi short to, tapos pag long yung mahaba. Okay, clear? Tapos etong slab, kung mapapansin nyo, hinati ito sa tatlo, kagaya rin ng sa beam. Kasi yung naman, ang pagkakasabi kasi, yung slab daw is a series of beam placed side by side, pinagtabi-tabi. So meaning, kung para lang daw siyang beam na pinagtabi-tabi mo yun na yung slab. Okay, wala lang siyang stirrup kasi napakanipis niya. Ang tawag lang doon is yung temperature bars. Okay, so yung isang slab, so mag-focus muna tayo sa example sa long direction or long span. Yung slab, hatiin mo ro sa tatlo, kagaya din ng beam. So merong mid span or column strip. Pagka slab, column strip ang tawag. Pagka beam naman, right support and left support or support lang, no? Pwedeng gamitin din sa slab yun, no? Pero careful lang, no? Mamaya sasabihin kasi ako kung bakit. Okay, so pag sinabing slab, hahatiin natin kagaya sa beam ng tatlong bahagi. May L/4, tapos may mid span tsaka L/4 ulit pag sinabing slab. Okay, pag sinabing slab, ang pinaka papansinin nyo talaga is yung pagbuklat nyo ng plano, meron tinatawag na detalye. Ito yung tinatawag na table. Yung table, makikita mo yung top bar, makikita mo rin yung mid span, column strip, diba? So yung iba talaga na table, yung column strip niya, since mirror lang to, etong sa left tsaka right, magkapareho yan. Yung iba, hindi na to sinusulat ng mga designer. Column strip lang tsaka mid span. So sa atin, para ma-appreciate nyo tong sinabi ko na principle, na mid, tapos yung sa left and right is column strip, ipapareho ko na lang dito sa table para hindi kayo ma-confuse. Okay? So yung table, composed siya ng hinati lang sa tatlo uli. Tapos meron top bar, syempre, tsaka bottom bar. Tapos meron nakalagay dun yung bar diameter ng top bar. Tapos ito yung spacing. Pwedeng mm, pwedeng cm, kahit ano. Pero usually, ang mga designer, nilalagay nila is mm. Okay? So, para mas mabilis yung maintindihan, mag-focus tayo sa spacing, 'di ba? As engineer naman, 'di ba? As engineer, ang talagang main role natin is pag nasa site na tayo, hindi sa pagde-design. Pag nasa site na tayo as a site engineer, sisimula ka pa lang, ang co-concern mo lang talaga, ang inspectionin mo is yung spacing talaga. Bubuklatin mo yung plano, titingnan mo yung table niya, ito pala yung bar diameter, tas sa top bar
may spacing na 150 mm. Yun ang susukatin mo sa site. Pagka hindi 150, pag kulang, pagka sumobra, ipapabaguhin mo yun, i-reject mo yun, di ba? Hindi mo i-approve yun. So, ito ang purpose nun. Makikita mo yung spacing. Tapos, nilagyan ko ngayon to ng cutting list. So, kung ito yung so kung nakita mo na sa top bar, 12 mm yung sa strip, 150 ang spacing, sa midspan wala. Tapos, magkapareho lang naman yan, i-interpret natin yan. Okay? So, yung table, i-interpret natin, gagawa natin ng simple cutting list. Yan na, nilagyan ko na ng cutting list yan. Okay? Okay, mag-start tayo. I-interpret natin yung spacing, i-drawing natin yung cutting list. Okay, let's start. So, dito, sa column strip, yung top bar daw, 12 mm, tapos spacing 150. Since curtailed to, pag sinabing curtailed, cut bars yun, di ba? Cut bars, hindi siya all throughout, cut bars yan. Tapos meron ding mga term na naririnig natin o nababasa natin sa mga computer software design na patches ang ginagamit. Okay? Yan tatlo na yan, magkapareho lang yan. Okay? So, pero mas sikat sa atin ito tinatawag na cut bars. Tapos non-curtailed. Okay? So, top bar, ito yon kasi since cut bar to, yung top bar mo sa along the support or sa column strip, squala, single squala, tapos top bar. Doon ka lang sa L/4 strip. So magkabilaan yan. Since slab to, kung ano yung nasa left mo, ganun din ang nasa right. Hindi pwedeng magkaiba yung spacing yan. Never na magkaiba yan. So pareha lang yan. No? Kaya yung ibang mga designer, hindi na to sinusulat. Nakaganyan lang. Isang column strip lang, tsaka isang midspan. Alright? So ito na yun. Iyan ang pagkaka-interpret niyan sa top bar. So interpret na naman natin yung sa bottom bar. Yung bottom bar 12 mm pa rin, along sa column strip 150. 150. Tapos sa midspan meron 12 mm tapos 75. Medyo mas maliit yung spacing nito Okay, magkapareho lang yan. So interpret natin yan. I-interpret muna natin yung sa column strip 150 tapos tuloy-tuloy yan, medyo mas dikit dito. Okay, so sabihin nun, itong pula, ito yung spacing na 150 tapos itong 75 meron siyang strip, di ba? Meron siyang strip, pero sa may along sa column, along sa support sa column, wala na siya, tag 150, di ba? Ito dito 150 to, ito 150 ang spacing, malaki ang spacing niya. Pag sa midspan na naging dikit na siya, naging 75. Kaya meron siyang extra bar. Okay, may extra bottom bar siya. All right? So, yan ang paggagawa ng cutting list kung curtail o cut bars. Ngayon, i-depreciate, pupunta naman tayo sa bent up. Paano to i-interpret kung sinabi ng designer na bent up bars yan? Ito na. Sige. Basahin uli natin. Okay, yung top bar 12 mm, 150. Ito yan. Pansinin nyo sa midspan na top bar, wala, 'di ba? Okay, balikan natin. Ito, top bar, midspan, walang bakal. Kasi sabi niya wala eh. Kung bent up bars naman, wala rin, no? Walang top bar na midspan, di ba? Wala. O check yan. O check, tama yung drawing natin, yung cutting list. Pero since bent up to, ito na nangyari. Actually, kung papansin niyo, i-connect mo lang yan, wala na yan eh. Bent up bars na yan, di ba? Okay, so ito yung point of inflection na, so gagawin yan. Okay, magbe-bent up siya. Ito tawag dito is double bent up Meron kasing single bent up, meron double bent up. Sa ibang vlog, i-discuss natin yung single bent up. Pero ito sa example ko, double bent up to. Okay, so check natin. Okay na. Tapos yung bottom bar natin is as is pa rin. Ganun pa rin. Diba?
Ganun pa rin. So ang pinaka ano dito, pinaka clue dito is itong midspan. Kasi meron siyang paningit, 'di ba? Meron siya dalawang 75 is 150, 'di ba? So mas dikit-dikit 'to. So ito na yung pinagkaiba niya, no? Pinagkaiba. Kung papansin nyo, kung pinutol kung tinanggal ko to, cut bars na, 'di ba? Ito pag kinunik ko to dito, bent up bars na. So napansin nyo na yung pinagkaiba lang. Kung ano yun, take note kung bent up na double bent up. Pero kung single bent up, iba na. Iba naman ang usapan. Hindi na to ma-apply. Okay? So para mas maintindihan nyo ng viewers, ginawan ko ng 3D. Actually, ano tawag dito? Isometric. Ginawan ko ng isometric. Okay, dito muna tayo sa bent up. Ito sa bent up tayo. So kinopya ko lang yung slab na pinarte ng tatlo. Merong midspan, ito midspan to, tapos column strip or support left and right. Okay. So ito yung pula is yung bottom bar. Yan. Bottom bar, 'di ba? Bottom bar. Okay, yung mga red, puro bottom bar 'yan. Ano spacing ng bottom bar dito? Kaya sabi ko importante para hindi kayo ma-confuse, focus kayo sa spacing. Okay, anong pagkakasabi sa bottom bar? 150, yung sa along the support o along sa column strip is 150. Tapos masinsin ang sa midspan. Okay. Ito along column strip to, no, tag 150 ang layo, di ba? Tag 150. Check. Tama tong pagkakalatag natin. Okay? Tapos itong blue naman. Itong blue, yan, yung blue bent up yan. Itong blue kakalagay dito yan, oh. Yan, 'di ba? So, ang spacing ng blue is 150 rin, 'di ba? 150. So, blue is okay, ito. 150 rin, 'di ba? Tag 150 yung top, tsaka yung bottom tag 150. Basta sa column strip tag 150, so magkapareha lang sila, 'di ba? Yung top tsaka bottom magkapareha ng spacing basta sa column strip. Okay. Ito bottom to, 'di ba? Bottom bar 'yan. 150 mag-check 'yan. Ito top bar naman to, 'di ba? Nakaskwela pataas, oh. So, spacing niya 150, check. So, tama yung pagkaka-drawing natin, kaka-interpret natin sa table. Dito na ngayon sa midspan. Yung midspan naman is, 'di ba bent up to? Bent up. Straight bottom tapos bent up. So pag pinagtabi-tabi mo 'yan, anong effect niyan? Magiging 75 na siya. 'Di ba? Magiging 75 na kasi binent up mo 'di ba? So nakuha ba, 'di ba? Yung top bar mo 150, yung bottom bar mo 150. Tapos ang effect nitong sa midspan, dikit-dikit na. Ano na siya? Masinsin na siya kasi pinagtabi yung dalawang 150, magiging 75 na. Kaya ito ang nangyari. Ito ang kinalabasan, 75. So, dito naman tayo sa cut bars. Yung cut bars naman, pagkakasabi ko, pag ginuktong mo yan, bent up na yan. So, punta tayo sa top bar. Ang top bar niya is, since cut to, hanggang sa L over 4 strip ka lang. Column strip. 150 yan, 150. Tapos yung bottom naman is 150. Pag binilang mo yan, tapos yung midspan naman, meron siyang, ito. Yan. Yan na yan, midspan, cut bar siya, cut bars lang siya. Kasi hindi naman siya bent up, ito na yan, Okay? Ano ang effect niyan? Magiging 75 na siya. Kasi dalawang 150 pinalihis mo lang, 'di ba? Parang naka-alternate lang. So, ang effect niyan is hatiin mo yung 150 di 75. Dadami siya, didikit siya dito. So, anong natin? Ano ang na-observe nyo? 'Di ba? Yung bent up, binent mo lang pababa. Tapos yung cut bars, i-erase mo yan, wala na. Cut bars na rin yan. Pero take note
effective, take note applicable yan kung double bent up lang kung double bent up. Kung single bent up, gagawin ko rin ng ibang tutorial yan. Kasi hindi na ma-apply itong ganito. Kung single bent up lang. Alright? So to summarize, pag bago ka pa lang hire as a civil engineer, site civil engineer, tapos nag-slab na kayo, o tingnan nyo agad yung spacing, yung table. Tapos sa site, wag ka muna mag-focus sa mga wag ka muna magpo-focus sa mga kung paano nila in-install kasi hindi mo pa alam yun. Pero ang pinakamabilis na para matuto kayo, lalo na yung mga site engineers na wala pa experience, focus kayo sa spacing kasi makakapa nyo yun. Kunyari, ikaw wala ka pang experience, tingnan mo lang to, top bar tapos tingnan yung mga steelman, sukatin nyo, kuha ka ng steel tape, sukatin mo, ito pala yun, diba? So pagka medyo bihasa ka na sa spacing, doon ka na makikikollaborate ka na sa mga steelman. Ganito pala yun. Ito mga skwala, paano yung mga bent, makikita naman sa construction notes yun nandun naman sa construction notes yun. Okay, so I hope may nakuha kayong konting kalaman, para masagot ko yung napakadaming hindi ko na ma-reply sila lahat, So sa next vlog ko, gagawin ko to ng one-way slab, kasi pag one-way slab na, nandun na yung yung tinatawag na temperature bar, diba? Nandun na yun, function ng mga temperature bars, diba? Tsaka yung holder, yun, may mga ganun na. Dito walang dito, walang, basta two-way, walang temperature bars, puro siya mga main bars. May extra bar pero puro siya main bars, wala siyang temperature bars, basta two-way slab. Okay, so yun lang muna. Sige, thank you, bye bye.